Ito, magandang hapon po. Magbablog tayo. At para naman maintindihan ng mga nakikinig sa akin, ano ba yung sistema ng budgeting na tinatawag, yung pagbibigay ng pundo sa ating mga kanya-kanyang opisina, para saan yung mga pundo, magkano mga pundo, ano yung mga style nila. Halimbawa, sa mga laro-laro ng bara-baraha, may madaya. Dito, may daya rin. Sa baraha, matatalo ko lang, kukunti lang. Dito, matatalo ka, bilyonis yung pinag-usapan. Kaya magandang hapon po sa Luzon, Visayas, Mindanao. At tayo ay sa mga kabalen ko dyan, no? Mayap agat panapon sa mga kabsat ko sa Region 1, Region 2, Naimbag Malim. O sa mga Pangasinense, mga may kamag-anak ako dyan. Mga maabig yang ngarim. Sa mga mga ibanag, mapya nga pugak. Mga ibaloy, mapting mamsim. Sa mga kankani, gawis sa masde. O sa mga itawis, napya nga giram. Sa mga Pilipino naman sa ibang bansa, nais ko kayong babatiin. Sa mga Pilipino dyan sa Japan, ay Konnichiwa. Sa Germany, si Guten Tag. Sa Italy, Buon Pomeriggio. Sa France, Bon Apres-midi. Sa Netherlands, Guten Midag. So, magandang hapon sa lahat. Sa mga tausog, mga kapatid ko sa Sulu, sa Basilan, sa Tawi-Tawi, marayaw mahapon. Sa mga Maguindanao, mapya malolim. Sa mga Maranao, mapya mahapon. Sa mga Surigao, sa mga kababayan ni Senyor Aguila, ay maradyaw nga hapon sa inyo hurot. Sa mga waray-waray sa Biliran, Leyte, ag Samar, maupay nga kulop. Sa mga Bicolano, maray na hapon. Sa mga marami mga Ilonggo sa Region 6, maayong hapon. Sa mga tribo sa Ilonggo na mga taga-bundok, kung saan ang nanay ko nanggaling, mga tawag sa kanila ay Karaya, mayad gahapon. Sa mga Cebuano, dyan sa Negros Oriental, o sa Siquijor, o sa Cebu, maayong hapon kaninyong tanan. Sa diha sa Bohol, sa aking probinsya ng aking misis, ay maadyong hapon. May tumawag, sagutin ko lang sandali. Hello? Yes. Tika muna, huwag mo muna ako tirahin kasi nagba-live ako, ha? Tatawag ako sa iyo mamaya. So, ngayon, may humingi sana ng tulong sa Butuan pero hindi ko siya masikaso. Ang pag-usapan lamang po natin ay simple lang. I'll not make it long. I'll make it simple para maintindihan ng lahat. Mga kababayan ko, ang taon-taon bago magsunod na taon ay tinatapos po sa ating pamahalaan at ang may obligasyon dyan ay number 1, ang Office of the President. So si Bongbong ang President, inuutosan niya yung Department of Budget and Management para gumawa ng listahan ng gastusin para sa susunod na taon at listahan kung magkano ang ibibigay sa bawat opisina. Yan ang importante kasi pag hindi na po nagawa yan, ang mangyari po sa ating batas na sistema
ay automatic kung magkano ang nagiging budget o paghahanda ng pera sa nakalipas na taon ay siya rin ang makikarry over. Yun ang pagsusundan. So ibig sabihin, kung gano'n na mangyari at hindi matatapos, ang mga budget yung nakaraang taon ay nagsasabi na ang halimbawa tulay sa Quezon Province at sa mga tulay dyan, mga 10 tulay gagawin. Nagawa na. So paano mo ngayon gagawin yan pag sunod na taon? Kasi automatic appropriations na tawag namin dyan. So magiging savings ang mga budget sa tulay kasi nagawa na 2024, gagawin pa ulit sa 2025 kung hindi matapos yung budget. Automatic po. Ganun po mangyari. Kaya importante pong budget para tumakbo po ang ating bansa. At yan din po umaasa ang presidente para mapagaling niya ang kanyang pagpatakbo sa kanyang administrasyon. Diyan po rin umaasa ang lahat ng mga tao natin sa gobyerno para sila ay makasweldo, para makabili ng lahat ng mga gagamitin sa opisina nila, para sa mga transportation expenses nila. Lahat-lahat po, diyan po nanggaling. Pagdating naman po, pag magpakikita mo, ano ba ang pinakamahalaga sa lahat pag titingnan natin ang ating budget, ang ating gastusin? Sa ngayon, dahil marami pong mahirap sa atin, dami rin nag-aasa na may bibigyan ng tinatawag na 4Ps. So, pantawid, kung ano man tawag dyan, marami ding iba kalahi, mayroong ibang SLP, marami din pong iba na, pero sa ngayon, ang problema ko, mayroong inimbento na mga tinatawag na tulong ayuda-ayuda. So, bago ako punta dyan, mayroong ding mas mahalaga rin sa atin sa lahat ng mamamayan ay yung tinatawag na pang-ospital. Ang problema po ng mamamayan, kahit saan ka man nakatira, sa Batanes man o hanggang Tawi-Tawi, ang ma-ospital ka ay isa na pong parang parusa sa pamilya. Ang pinaparusahan po niyan ay hindi lang po yung nagkakasakit. Buong pamilya, kapatid, nanay, tatay, pati mga pinsan ay tinitext ng hingi ng pera, pambayad sa ospital, sa operasyon. Lahat-lahat ganun po yan. Yan naman po kasi ang lahing Pilipino. Talagang ganun ang lahi natin. Kahit hindi tayo yung sa ating pamilya ang nagkakaroon ng sakit, tayo nagdudurugo ang puso natin kapag katanggap tayo ng text ng yung pinsan ay sinugod sa ospital. So ganun po tayo. Ngayon, ibig sabihin, dinidiin ko lamang ito na isa po yan sa pinaka-importante, kung hindi man pinaka-importante na gastusin sa ating pamahalaan. Ngayon, ang pamahalaan po natin sana ay makatulong kagaya rin po sa pamahalaan ng ibang bansa, kagaya sa Amerika, United States of America, kagaya sa mga Scandinavian countries, kung saan makikita mo yung Netherlands, makikita mo Vienna, Austria, makikita mo yung United Kingdom, Ukraine, makita mo rin dyan yung Finland, ay libre po ang lahat ng tao doon kapag ma-hospital. Kahit foreigner ka, kahit hindi ka, kahit banyaga ka, na makapunta ka ron, pumasyal ka lang halimbawa doon at na-disgrasya, nagkaroon ka na nasagasaan ka o nahulog ka sa Ferris wheel, ikaw ay gagamutin doon sa kanilang lugar, libre kahit sino ka man. Ganun po ang kalakaran sa buong mundo. Pumunta ka ng Hong Kong, pumunta ka ng England, pumunta ka ng Australia, pumunta ka ng New Zealand, pumunta ka ng Canada, everything is free. Even if no matter how much is the cost. Alam ko yan dahil po ang aking kapatid na namatay sa intensive care unit ng Odessa sa state of Texas. Sabi niya, ang lahat daw masugod doon ay libre. Siya po ay espesyalista na nurse na umaatindi sa mga lahat ng COVID na may problema. Nagsimula siya nagtrabaho sa COVID nung panahon na wala pang bakuna. Nabuhay siya. Nung patapos na yung COVID, nagkaroon siya ng COVID noong 2022. At 2021, na December, ginamot niya sarili niya, nagamot siya. Bumalik na naman siya sa trabaho niya kagad, Christmas Day, Christmas Eve. Nagserbisyo siya, tapos New Year serbisyo siya, nabinat siya at January 3 of 2022, nagkasakit siya, pinauwi siya.
ng kanyang ospital at siya ay nakatira sa isang hotel at doon minonitor siya ng kanyang mga kapwa, mga Filipino nurses at pinasugod siya sa balik sa ospital. At kung saang ICU siya nagtatrabaho noon, doon din siya namatay. At pagkatapos niya mamatay, ginawaran po siya ng tinatawag na Florence Nightingale na lampara. Ganun po kasi sa mga nurse, ang kanilang mga adikain sa pagtatrabaho, kahit na nasa binggit ka ng kamatayan, na nurse ka pa rin, ang tawag po niyan, ayan po ang bayani ng mga nurse. Na yan po ang gawain ni Florence Nightingale na isa sa mga pinakaunang nurses sa United Kingdom o Great Britain nung siya ay nagtatrabaho at nagsisilbi bilang isang nurse nung magkipag-away ang mga Ingles o di kaya mga Briton laban sa Russia doon. So, ibig sabihin, dahil walang kuryente doon, bit-bit niya lagi kahit gabi yung lampara. Kaya ang simbolo ng pagiging bayani sa pagtatrabaho na bilang nurse ay yung lampara. Kaya kahit pa namatay ang kapatid ko, lumuha man kami, pero natuwa kami sa isang banda kasi kinilala ang kanyang kadakilaan at ang kanyang kabayanihan. At inuwi nga siya rito sa Pilipinas at kahit ganun man si Duterte, mamamatay tao, pero pinamasahian libre ni Duterte ang kanyang bangkay mula sa State of Texas papunta sa amin sa Cotabato City. Sa Cotabato, sa Coronadal City. Ngayon, at nailibing namin siya at anyway, that's just a story na kinikwento ko kung gaano kahalaga po ang pera para sa kalusugan ng bayan, kalusugan ng lahat. Bakit po? Isa pong isasabi ko, marami pong mga doktor na namatay noong COVID at ibig sabihin po, kailangan talaga sila ng mga klaseng professional na ito sapagkat sila po ang pinakamahalaga sa panahon ng tinatawag na pandemic o pandemya. So, doon naisip nila, actually, halos lahat ng bansa sa buong mundo ay nagsagawa na po ng batas na libre na kung sino man ang gusto mag-aral sa pagka-doktor at pagka-nurse ay halos libre na lahat ang tuition at ang ibang gastusin. So nakita kasi ng mundo, lahat ng bansa sa mundo nakita nila nung pandemic na nung namamatay yung mga doktor, walang papalit, walang mag-asikaso sa lahat ng mga biktima. Next, marami pong mga magagaling na mga tao, mga scientists, mga engineers, mga abogado, mga teachers, mga sundalo, mga espesyalista sa kahit ano-anong mga fields ay namamatay lamang na walang kalaban-laban at napakasayang. Akalain mo, mabuti na lang sana, di ba? Si Rodel Itorma, di ba? Mas mabuti pang mamamatay ang politiko. Kasi pag ang politiko, hindi mo na kailangan mag-aral kahit nagbulakbol ka sa klase, pagka-graduate mo, may pera ka lang, tatakbo ka, pananalo ka, maging politiko ka. Pero kung ikaw ay magiging doktor, magiging abogado, nurse, engineer, o pagkapulis, kailangan mo pa mag-google ng minimum ng 5 taon sa kolehiyo bago ka magiging teacher, magiging criminology license na magiging pulis, bago ka maging sundalo. Pero ang politiko, 3 araw lang ng kampanya. Kapag may pera, panalo na kagad politiko. So, sa panahon ng mga pandemya, dapat, ayaw ko naman, masama man isipin, masama man sabihin, pero mas ginusto ko sana na ang inubos yung mga buaya ng mga politiko. Ang problema, mas sila pang, ang hindi natatamaan ng COVID. Kasi marami silang pera, kaya hindi sila natabaan. Ang marami ako nakilala mga doktor na namatay sa COVID. At sila ay namatay po dahil po sila, at saka mga nurse, dahil po sila ay nagtatrabaho para sa bayan. Tapos sila po yung frontliners na tinatawag. So, nakakalunos isipin. So, ibig sabihin, ganun po kahalaga ang kalusugan. Kailangan natin na malulusog ang ating mga magsasaka. Otherwise, wala na tayong kakainin, walang magsasaka. Kailangan natin laging malusog ang ating mga isda. Otherwise, wala tayong makakain ng mga isda. Lahat, kung ano man ang gawain, kailangan natin ang lahat
ng mga Pilipino ay malulusog. Pero ano ang gagawin natin? Ang butante natin na matatalino, kailangan yun ang pinakahuling mamatay. Kailangan natin sila mabuhay. Kaya kailangan maganda ang hospitalization care ng lahat. Pero for Diyos por Santo, ano po nangyari? Meron po tayong tinatawag na batas kung tawagin mo ay universal healthcare. Sa universal healthcare po, ang konsepto niya ay ganito. Sinusunod yan, yung konsepto niyan mula sa ibang bansa na para ang adhikain, para po ang lahat na nagkakasakit ay libre sa ospital. At kung ganun dapat maging libre, saan kukuha ng pera? Sa ating batas, sinasabi sa batas na kukuha sa ng pera ng una, mga contributions ng mga tao na may nagtatrabaho, na may income, at saka mga ibang nag-volunteer nagbibigay. O kagaya ko, nagbibigay ako sa PhilHealth. Maliban pa dyan, yung iba, dahil universal, maraming mga mamayan na hindi nakakabayad, hindi kayang magbayad kasi walang trabaho o ano pa man ang dahilan. Dahil universal, kailangan lahat ay alagaan. Kaya ang mangyari sa mga tao na hindi nakakabigay, kasama ng mga senior citizens, ako senior citizen ako nung isang araw, nung December 10, kaya dapat libre na ako sa PhilHealth, pero magbabayad pa rin ako. Kahit na gano'n na minamarder o minamaltrato ninyo ang sistema ng kalusugan sa Pilipinas. Ngayon, ang iba na mga tao na walang kakayahan magbayad, sinasagot po yan ng ating pamahalaan na obligado po sa Republic Act 11332 na inuutos sa Kongreso na taon-taon bigyan ng subsidiya o ng budget ang PhilHealth. Ibig sabihin po, bawal po sa Kongreso, bawal sa mga congressmen, bawal sa mga senador na magpapalabas ng budget na zero, na lalabas ang bagong batas na mga budget na kagastusin para sa sunod na taon sa ating pamahalaan, zero. Ladies and gentlemen, ang hiningi ng PhilHealth para sa sunod na taon ay 74.3 billion pesos. Piso, kahit piso, wala, hindi binigyan. Isa pang matindi dito na nangyari. Ang 89.9 billion pesos na nahawak ng PhilHealth na pundo ay kinuha pa ni Bongbong Marcos at nilipat sa ibang gastusin. Saan napunta? Sa ayuda, sa AKAP, sa AIX. Ano yung AIX? Assistance to Individuals in Crisis Situations. Ano naman ang AKAP? Ayuda sa mga kapos ang pera. Ganun po ang ginawa nila. Ibig sabihin, mas mahalaga pa sa ating mga pinuno sa ngayon ang ayuda kumpara sa gastusin para sa ospital. Well, sasagutin naman nila yan. Kung magsampa kami ni Sir Rodel Itorma ng kaso, sasampa kami kaso sa Supreme Court, sasagutin ako ng ng Office of Solicitor General. Ang tanong po na ganun ay karapatan po ng mga congressman magdesisyon kung saan ilalagay ang pera. At kung sabi mo ay hindi pwede yan, iyan pong usapin na political question. Ibig sabihin ng political question ay mga taong butante ang magdidesisyon. So tama ba yan na ganun ginawa nila nung gayong taon, tinanggal nila ang 89.9 billion pesos at nilipat na sa ayuda? Kaya po, probinsya por probinsya, umiikot si Romualdez para mamigay ng ayuda. Ang hindi ko maintindihan, bakit abogado naman siya, alam naman niya na ang trabaho ng congressman ay hindi mamigay ng pera, kundi maggagawa ng batas. At bakit siya mismo ang namimigay, pumupunta sa bawat probinsya? Bakit? Ibig sabihin po, gusto lang nila magpapasikat at titanawin sila ng mga tao nakatanggap ng pera na sila ay magagaling na tao at kung tatakbo siya pagka-presidente sa 2028 ay iyon ang kanyang iniisip na ibubuto silang tao kasi sasabihin ng tao
ayon sa kanyang isipan, wala sana tayo sa AKAP kung wala si Romualdez. Kaya iboto natin si Martin Romualdez pagka-presidente sa 2028. Yan po. Santo si ganun pong utak ng lahat ng politiko, hindi lang po si Romualdez. So, ngayon nang dumating naman sa para sa 2025 na budget, at sinamantala ng kanila, pero pasalamat pa rin ako sa Supreme Court muna dahil sa mga petition ng mga kaibigan ko, kasama ko, ay nagkaroon ng pagpapalabas ng temporary restraining order ang Supreme Court na huwag gastusin yung 89.9 billion. Ang problema lang, 25 billion na lang natira nung inabutan ng TRO ng Supreme Court. Ang problema ko sa Supreme Court, bakit hindi umaksyon kaagad? Yun ang pinaka-problema dyan. So naubos na, halos. So ngayon, ano naman ang nangyari? Saan sila kumukuha? Kaya nga wala kasing kita. Ang ating pamahalaan po ay umaasa lamang sa kita mula sa buwis. Mula sa mga babayarin ng mga ibang mga importer sa Pilipinas. Mula sa mga ibabayad na sales taxes, lahat-lahat yan, ibig sabihin po, kulang ang kinikita sa buwis. Kung kulang, kasi kung sobra o tama, hindi na sana nila kukunin yung 89.9 billion pesos. Ngayon, tiningnan ko po ang website ng Bureau of Treasury. Alam mo, Carodel, ang Bureau of Treasury natin, bawat buwan, 156 billion pesos ang inuutang ng pamahalaan ni BBM mula pa sa ngayon ito. So there are 12 months in 1 year. You multiply 156 billion times 10 mo lang is 1.56 trillion. Eh, may dalawa pang 156, magiging 1.56 plus 6. Oh, halos 2 trillion ang inuutang sa isang taon. Kaya nung binitawan ni Duterte ang presidency nung 2016, ang utang na iniwan niya 12.3 trillion pesos. Ngayon, 16.02 trillion pesos. Ganun ba kagaling si BBM nyo? Alam mo, yung pagkagastos sa ating pamahalaan, hindi po naiiba yan sa magaling na nanay at tatay sa isang pamilya. Mag-uusap ang nanay-tatay. Kung tatay nagtatrabaho, magkano kinikita mo sweldo sa isang buwan? I-multiply mo sa isang taon. So, diyan na ngayon mag-isip ang mag-asawa kung anong klaseng pagkain ang bilhin. Alangan naman araw-araw litson kasi hindi kaya sweldo. Kaya diyan po na ihahambing kung paano ang pagpatakbo ng bansa. Ang kinikita ng bansa natin sa ngayon hanggang 4 trillion lang po ang kinokolekta sa buwis. At bakit sila magbabudget ng 5.67 para sa 2024? At bakit magbabudget sila ngayon ng 16.6 trillion, 16.3 trillion sa ngayong taon para sa 2025? Bakit? Saan nila kukunin yan? Ang problema sa ating bansa, ang mga leader natin ay sanay magkakaroon na magpapatakbo ng pamahalaan na umuutang. Dapat, ibabaan na natin ang budget. Huwag na tayo mangutang para walang utang. Hanggang 4 trillion na lang sana ang ilalagay ninyo na gagastusin natin. Kaya lang ang problema sa inyo, pinipilit ninyo ang sistema ng pagpatakbo ng pamahalaan na umaasa kayo na may makukunan kayong utang. Ang problema, hindi nyo alam kung saan kayo kukuha ng pambayad ng utang. Darating po ang araw, wala na magtitiwala sa atin na magpapautang. So kung maubos na, ang tawag dyan, magkukulaps ang ekonomiya natin. Magiging pariha tayo sa Argentina at huwag ka lang kumanta sana, "Don't cry for me, Argentina." Oh, ganon kinanta, naging popular yung kantang yan sa Argentina nung bumagsak ang ekonomiya ng Argentina. Nakakaawa ang Pilipinas. Wala na nga tayong kita. Dapat, namimili na lang tayo kung ano ang importanteng paglalaanan ng ating pundo. Itong nakakasakit, mga kababayan ko.
Si BBM, hindi natin siya masyado masisisi. Nagbigay siya ng panukala sa pamamagitan ng Department of Budget and Management. At among the wishes that he gave to the House of Representatives was that there was no AKAP, there was no AX in the budget that he prepared. And he asked from the congressmen and senators. Hindi niya nilagay ang AKAP doon. Hindi niya nilagay ang AX doon. Bakit? Simple lang po ang dahilan. Ang kanyang advisor na mga abogado, isa sa pinakamagaling na abogado, na advisor niya dyan ay yung Executive Secretary na dating Chief Justice ng Supreme Court na si Lucas Bersamin. Tanong, bakit hindi niya nilagay ang AKAP at saka AX sa kanyang budget na hiningi? Isa ang rason. Dahil kinikilala ni BBM kahit papano ang konstitusyon na nag-uutos. Utos! Hindi yun na humingi. Utos na nag-uutos na walang kahit piso na maaaring ilagay na gagastusin kung walang batas na gumawa para dito. Tanong, may batas ba na ginawa para magbigay ng AKAP? May batas ba na ginawa para magbigay ng AX? Ito ipakita ko, wala. Ipakita ko ngayon ang Magna Carta for the Poor na pinagsasabi nila na binabasihan nila. Kakahiya itong Department of Social Welfare and Development Secretary ngayon ni si Rex Gatchalian, kapatid ni Win Gatchalian na senador. Kakahiya. Sasabihin niya na may babasyan na batas. Ang tinuturo niyang batas na pinagbabasyan daw na magkaroon ng authority ay ito Magna Carta for the Poor. Tingnan niyo yung Magna Carta for the Poor. Ito. Titingin tayo sa scope of the fundamental rights of the poor. Tingnan natin mga proyekto dito, binabanggit dito. Ito. Funding requirements. Section 10. The funding for the poverty alleviation. Ibig sabihin, poverty alleviation, pagpapaibsan ang kahirapan sa ating bansa. Programs and projects implemented under this act shall be sourced from the existing appropriations as authorized under the General Appropriations Act or the different departments and agencies implementing these programs. Sinabi sa Tagalog, ang kahirapan ay asikasuhin at sa pabagitan ng ganitong mga programa at binanggit ng batas ko ano mga programa na pwedeng gagamitin para sa pagtutulong sa mga mahirap. Letter A, DSWD. Ano nakalagay sa DSWD? For Peace, Pantawid, Pampamilyang Pilipino Program. Yon. Number 2, Sustainable Livelihood Program. Yon. Tapos, DSWD rin uli. Kapit bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services, National Community-Driven Development Program or KALAHI, CIDSS, NCDDP. Yun lamang po ang nakalagay sa DSWD. Wala pong nakalagay rito na AKAP. Nabasa nyo ba ang batas? Ayan, i-highlight ko. Wala pong nakalagay na AKAP at saka AX dyan. Ano kayo nabasihan ninyo dyan? Sunod, letter B. Sa Department of Labor and Employment, siya naman ang hahawak ng tupad. Yung kung mawalan kang trabaho, lalapit ka sa Department of Labor, bibigyan ka ng trabaho isang buwan, at ikaw sisweldohan ng minimum wage. Pantawid, gutom lamang yan. Pero meron sila tinatawag special program for employment of students. Kung estudyante ka naman, at kung walang pera sa lahat sa yaman ng iyong ama, pupunta ka rito. Humingi ka ng tulong dyan. Tapos TESDA, libre ng training sa TESDA. Sa DepEd, libre ng alternative learning system. Ibig sabihin, halimbawa, ikaw ay matanda na, grade 2 lang tinapos mo. Papasok ka dyan, ayusin hanggat sa DepEd ang gagastos,
aabot ka, bibigyan ka ng diploma, gagraduate ka ng elementary. Aakyat ka, kahit na walang sistema or regular na pag-aral, bibigyan ka ng sistema na susundin mo, gagraduate ka ng high school. At pwede ka na pumasok ng college. Ganon. Sa CHED din, or Commission on Higher Education, ay may programa din mamimigay ng pantuition na istopap na tawag. Sa National Housing Authority na tulong para sa mahirap ay nagbibigay sa pamamagitan ng Socialized Housing Program. Pero ang problema lang, na alam to ng kaibigan ko na si Rodel Itorma, wala ka makikitang bahay, pabahay sa NHC na libre na binibigay sa mga poor. Kundi, ibibigay, babayaran mo buwan-buwan. Anong klaseng pabahay yan? Tapos, sa DOH, may basic healthcare services. Nakapag-imbento sila ng MAIP, pero hindi ko nakita ang MAIP dito. Ano ba yung MAIP? Medical Assistance for Indigent Persons. Wala dito. Tapos may PhilHealth dito nakalagay, Expanded Primary Care Package for the Poor and Senior Citizens. Sakop na po ito ngayon ng Universal Healthcare na napapaloob sa bagong batas na Republic Act 11223. Tapos meron dito, Social Housing Finance Corporation, Community Mortgage Program for the Qualified Organized Informal Settlers. Ayaw ko rin ang programang ito kasi poor na nga kayo, magbabayad pa kayo ng buwan ng hulog. Ano ba ang SHFC? O ito, para alam yung SHFC, ito po yung batas na yon. Mag-organisa kayo, kung mga mahirap kayo sa isang lugar, karamihan ay sa mga lungsod, kung maralitang tagalungsod kayo, mag-organisa kayo ng asosasyon at kung may makita kayong lupa na hindi inyo pero pag-ari ng iba at kinausap ninyo na bibilhin ninyo kahit na wala kayong pera, papasok ngayon ang Social Housing Finance Corporation at ito ang magbabayad sa may-ari. At kayo naman na mga asosasyon ay magbabayad ng buwanan sa Social Housing Finance Corporation. Although mababa ng konti, pero usual po rito, sa nasaksihan kong programa na ginagawa dito, lupa lang ang babayaran at kani-kanya kayong patayo ng inyong bahay. Ano bang bahay may papatayo ng mga squatter? Natural, squatter din ang mukha, pero at least sa kanila ng lupa. Ito po yung programa sa mga mahirap, para sa mga mahirap. Pero nasaan po rito ang AKAP at saka AX? Wala! So kung wala, ano kayo nang ibig sabihin? Kung kinuha nila ang pera na 74 billion mula sa PhilHealth at kinuha nila ang 10 billion mula sa Department of Education at pinagsama naging 84 billion at nilagay nila sa AX 41 billion. Nilagay nila sa AKAP 39 billion. Anong ibig sabihin ito? Hindi niluloko po kayo ng ating mga congressman at senador. Sino po may gawa nito? Ang may utak po nito, number 1, si Romualdez na tinatawag nila na tambaluslos. Ang kanyang implementor o taga-baston na isang congressman ng Ako Bukol Party List na si Elisaldico. Siya ang Appropriations Committee Chairman. Sila nag-imbento nito, pinapalusot nila. Paano nila palusot? Ganito po yun. Eh di ba sinabi ko kanina, nagbigay ng panukala si Bongbong Marcos o si BBM, hindi kasama ang AX at saka AKAP kasi alam nila walang batas na nagsusuporta dyan. At kung ipipilitan nila ni Bongbong, pwedeng gamitin yun na dahilan para i-impeach siya. Kaya maingat siya, hindi niya ginawa yan. Ano naman ang ginawa ng House of Representatives or House of Representatives? Ano ginawa nila? They acted really true to their name as thieves. Ano ginawa nila? Tinanggal ang ibang proyekto na binigay ni Bongbong Marcos at tinanggal yung PhilHealth. Tinanggalan ng 10 billion ang DepEd. Ang kawawa sa DepEd, yung pambili ng computers. Wala na, hindi na siya makabili ng computer. So ngayon, nang inipon yon 84 billion. At nilagay ngayon doon
ng House of Representatives, nilipat nila, biro mo gumawa sila ng budget, line item budget para sa AKAP na hindi naman hiningi ni Bongbong at wala sa batas. Lumagay sila ng pera para sa item na AX, wala naman sa batas, hindi rin hiningi ni Bongbong. So anong ibig sabihin yan? Ibig po sabihin yan ay nilabag nila ang konstitusyon na nag-uutos sa Section 29, Article 6 na nagsasabi, no peso can be appropriated for anything that is not authorized by law. Walang maibibigay na kahit piso sa isang programa kung hindi man lamang ito ginawa ng batas. Wala pong batas na gumawa ng AKAP. Wala pong batas na gumawa ng AIX. So anong ibig sabihin? Dahil ginawa nila ni Martin Romualdez at saka ni Elizalde Co ng Ako Bukol Party List. Ang ibig sabihin lamang nito, nilabag nila ang konstitusyon. At kung nilabag nila ang konstitusyon, pwede ba sila makasuhan ng criminal case? Pwede makasuhan ng criminal case. Kaya ang tanong, sino? Ay di, kung walang iba, di, ayain ko si Rodel Itorma. Tulungan niyo ko, mag-file kami sa ombudsman. Pagkatapos, ang kasunod na step, pag matapos ng House of Representatives gawin ang budget or halukayin ang budget na pinanukala ni Bongbong Marcos, pag matapos sila, pag bubuto-butuhan nila, ipapasa ngayon yan sa Senado. Ito naman Senado, natuwa naman ako nung nag-anunsyo si Amy Marcos. Ano ba itong AKAP na to? Wala ito. Tanggal to. Zero to. Pumalakpak pa ako kay Amy Marcos. Nako. Nung kinausap na sila ni Tambaloslos, ano nangyari? Bumigay. Kasi pinangakuan sila ni Tambaloslos na pati sila mga senador ay bigyan din ng pundo ng AKAP at saka AX. Ganon po kababoy ang ating mga senador tsaka congressman. Sabi ko kanina, nagtanong ako, pwede ba sila makasuhan? Sabi ko, oo. Ang tanong ngayon, Mr. Rodel Itorma, anong kasong gusto mo ikaso sa kanila? Meron ako suggestion. Kasong pigiri. Bakit pigiri? Binababoy nila tayo eh. So pigiri, isasampa natin kaso sa kanila. Ganon po kapigiri, ganon kapig ang ating congressman at mga senador. So, zero. Ano na ngayon? Ang style ni Grace po, ang sisihin mo si Grace po tsaka si Chis Escudero, silang nangunguna. Ang pwede mong kampihan ngayon ay si Risa Hontiveros na kumukontra dyan at sa ngayon kumukontra si Bato at saka si Bongo. Tatlo na sila kumukontra. Hindi daw nila pipirmahan ang batas na yan. Sana manaig sila. Sana ibalik sa PhilHealth yung pera. Grabe kayo. Tapos, ang ginawa naman ni Grace po na dahilan, kunwari, magaling siya. Kunwari, magaling siya. Anong ginawa niya? Nag-speech siya, sinisisi niya, pinagalitan niya ang opisyal, ang mga opisyal ng PhilHealth at sinabi niya, may pera kayo na reserve funds na 600 billion. Pero hindi nyo pinapagamot ang mga tao, mga Pilipino, na dapat ay mataas ang maibibigay nyong tulong. Sa totoo lang, gusto ko nga 100% walang babayaran mga tao. Yan ang ginawa niya dahilan. At dahil daw sa hindi ginagawa ng mga taga-PhilHealth ang kanilang gawain, paparusahan lang PhilHealth sa pamamagitan ng pagtanggal ng pundo. Ano ba kayo? Buang? Pag pinarusahan yung mga opisyal ng PhilHealth at kung ma-ospital mga Pilipino at walang pambayad, sino ang napaparusahan? Sinabi ni Grace po, may 600 billion pa daw. Ay nako, ang bubo mo talaga sa batas ay pasensya sa salitang bubo. Yan ang problema kasi pag hindi abogado ang nagiging senador. Ang katwiran mo po na may 600 billion na pondo ang PhilHealth ay nakalagay po sa batas ng Universal Health na hindi bababa, dapat may all the time, may 600 na hindi gagalawin.
At maliban dyan, maglalagay ng every year, kada taon ng pondo na isasagot para sa lahat ng klaseng gastusin sa ospital, para sa mga ekwipo o kung ano pa mga gamot, para sa doktor, para sa operasyon, lahat. Ngayon, kung hindi nagawa ng opisyal yan, sino ang parusahan mo? Tao o mga opisyal? Kung gusto mo sila parusahan, Mrs. Grispo, kinakakahiya ka, babangon sa kanyang libingan si Fernando Po Jr. sa ginagawa mo yan. Anong ginagawa mo? Dapat pakasuhan ninyo, ipakulong nyo ang PhilHealth na mga opisyal. Hindi yung mga Pilipino parusahan mo. Anong katwiran mo ngayon na ang katotohanan, ang pera na kinuha mo sa PhilHealth at saka Department of Education ay nilipat nyo sa AX at saka AKAP na bawal. Bawal sa konstitusyon sapagkat wala pong batas na nagsagawa ng programa na AKAP at wala ring batas na nagsagawa ng AX. It is stated in the Constitution in Article 6, Section 29, that no single peso can be appropriated for anything that is not authorized by law. Wala pong batas na nagsagawa ng AKAP. Wala pong batas na nagsagawa ng AX. Ituloy nyo yan. Pirmahan nyo yan. At kung matuloy yan, I will be the first to file a petition before the Supreme Court to call for the declaration of nullity. Ibasura yung inyong AKAP at saka AX. Gagamitin nyo lamang yan sa pamimigay ng pera sa mga tao na kunwari mga mahirap at ayuda mo at sinasamantala ninyo ang kahirapan ng mga Pilipino para naman sa pagbibigay ninyo ay kayo ang iboboto. Iyan ang kaisipan ninyo. At mahilig pa kayo. Mahilig na mahilig kayo. Magpapila ng tao, magtawag ng tao, mga 10,000 people in any gymnasium. Sa ginagawa niya sa lahat ng probinsya, ginagawa ni Tambaluslos yan. Bakit sila mahilig papuntahin doon? Para makikita ng tao kung sinong actual na namigay ng pera. Pero yung pera na yan ay galing sa kaban ng bayan. So, ang problema dito, sa kada punta ninyo sa kada probinsya, niluluko nyo na ang tao. Number one na panluluko nyo, binibigyan nyo ng pera na pinapakita ninyo na sa inyo nang galing. Isusumbong ko kay Atty. Sabari, kay Atty. Rente. Alam mo, mas maganda pa, walang pilahan. I-Gcash nyo na lang yan sa mga tao kung talagang inosente kayo sa inyong mga tinatawag na motibo. Ang motibo nyo, ipapakita nyo sa tao na kayo namimigay ng pera para kayo iboboto. It is much better that it should be given through Paymaya o Maya o Gcash or through GoTime or through Palawan Pay or through any wallet service kagaya sa Gracia ni Chavez Singson. Bakit kasi nagreklamo sa akin ang subscriber ko na taga Tanawan, Batangas? Ang asawa niya umalis, nagpaiwan siya, parehos lang senior citizen. Nagpaiwan siya sa bahay nila kasi walang magbabantay. Nagbigay na lang siya ng sulat na binibigyan niya ng authority ang kanyang misis para kunin ang kanyang 1,000 pesos na senior citizen na Christmas gift. Nasa batas yan. Ano nangyari? 24 hours sobra ang pila doon sa Gusto pa kasi nila ni Vilma Santos, makita nila si Vilma Santos, si Ralph Recto, si Ryan Recto na anak ni Ralph sa ni Vilma na tumatakbong congressman at si Lucky Manzano at ibang mga kakampil ng politiko. Gusto nila na sa harap nila sila mamigay ng pera. DSWD din na dapat mamigay. Mas maganda pa nga yan, Gcash na lang. Pinahirapan nyo pa yung mga tao, senior citizens, sa pagpipila, mahigit isang araw. Wala, bastusan na talaga ito. Our nation is going to the dogs. Di ko alam kung anong gagawin ito. Kaya nabubuhay tuloy yung mga argumento ng mga kapatid natin na pumupunta sa armadong pakikibaka. Sabi nila,
There is no change that will come to the Philippines except through the barrel of the gun. Yan ang mangyayari. So what kind of change are you advocating for the country? Sa ngayon po, kung sino nakauna, kung sino nakaupo, basta magaling lamang sa mamigay ng pera, ay hindi na siya matatanggal-tanggal. Yan po ang sistema sa politika sa atin. So ano ngayon? Gagawin natin? Di magdasal na lang tayo. Sa mga Muslim, magdasal kayo, Allahu Akbar! God is great. Sa mga hindi Muslim, Our Father. Yan ang, sa totoo lang, dapat tayo mag-isa. Alam mo, ito yung epekto ng tinatawag na political dynasty. Kung gagawa si tatay ng hindi maganda, walang mangyari dahil political dynasty ang vice governor si anak o si Mrs. So hindi mapag-usapan ang investigasyon. Kagaya kay Bongbong Marcos, kami inaadhikad namin sa Tiintrayo na meron talagang with proof beyond reasonable doubt na nagpapakita na ang mga boto na 31 million ni BBM at 32 million ni Sara Duterte ay nanggaling lamang sa SMART and yet hindi maimbestigahan ng ating Senado sapagkat ang committee chairman ng electoral reform sa Senado ay kapatid niya na si Amy Marcos. Iyan ang napala natin sa political dynasty. Gagawa na masama ang gobernador, hindi maimbestigahan dahil ang vice governor asawa. Yan po. Di ba nakakabastos yan? Kunin mo 10 billion ng DepEd, kunin mong 74 billion ng PhilHealth, at ilipat mo sa ayuda na wala man lang batas na nagsasabi na magkaroon ng AKAP at magkaroon ng AX. Sige, dyan lang muna ako at magtatawag na lang ako. At papalipas lang ako ng init ng ulo ko. Mamaya makapag-isip ako, kakasawag ko kayo ng lahat ng mga pigiri. Si Pres Perez, Dato Gemblang, good afternoon, Sir Attorney, watching from Maguindanao, Bangsamoro. Mabuti pa sa BARM, mayroong tinatawag na Bangsamoro Electoral Code. Ang gagaling ng mga local congressmen sa BARM na isipan nila, Karudel, na magpasa ng batas na ang sabihin, binabawalan ang second degree relatives na magtatakbo sabay-sabay sa kahit anong pwesto. Hindi pwede magsasabay panakbo ang magkakapatid, ang magtatay, ang maglula. Ang galing ng naisip niya ng mga congressmen diyan sa Bangsamoro, sa legislative. Sana gagawin naman natin yan sa mga Christian area. Nakakahiya kayo, hindi ba kayo nahiya sa natin, kapatid natin na mga Moro? Si Ivy Gracia, good afternoon, Dr. Toto. Pres Perez, Emily Tongol, Marilo, Gutico, Perez, Aquina, Maria Sido, dito para maraming matutunan, hindi puro marites lang. Bernardo Mindiola, good afternoon, Kabunyog, Senator Dr. Toto Attorney. Si Dato Gemblang, Mapia Malulom, Salcano, Tanan, mga dato tanosan. Japi Arante Piñalosa, from Quiyot, Cebu City. Maayong hapon kanina sa Cebu. Evangeline Cardinal, tapos si Mayrim Pabilla, si Carmencita Gila. Kaya we need you, attorney, in the Senate. Ang pag-asa ko lang, at least nung last Monday, I just want to inform you, nung nakaraang Lunes lamang, that was December 9, a day before my 60th birthday. Nagsampa po ako sa Supreme Court ng tinatawag na petition for review on certiorari, na ang layunin ng petition na yan ay ipideklara na null and void o basura sa batas ang ginawa ng Commission on Election na ako ay dineklara na nuisance candidate. At ang aking basihan ay yung tinatawag dyan na grabe
na pag-abuso sa kanilang kapangyarihan. Si Carmencita Gilac, tapos si Mel Mendez Bulabos. Good afternoon, Attorney, number 1 Senator, Ubay, Bohol. Maadyung hapon diha sa kwan, sa Ubay, Bohol. Dool na sa kwan. Tapad na sa Talibon. O sa kwan, sa Binunido. Kung saan ang mga pamilya na aking misis ay nandun. Teresita sa Palaran. Actually, for you to know, yung Talibon po ng bayan sa Bohol, diyan po ipinanganak at diyan ang bayan ng dating presidente ng Pilipinas na si Carlos P. Garcia. Tapos si Onyx Kahap, Rosana Mapini. Tama yan kasi nanghingi naman ang mga teacher ng contribution sa mga magulang para sa room. Magandang hapon po, Idol. Laban lang. Pagka senador, may laban ka para sa bayan. Kailangan pilitin natin ito, mananalo tayo. Tapos, Tupakits, Matias. Tapos, Mami B, sobrang hirap ng mahirap. Kana nga, pahirapan pa sa pagpapacheck up haba ng pila sa public hospital compare sa ibang bansa. Kaya sana mabago na ang bansa. Maparusahan ang mga kurap na nagpapayaman ng husto, kaya patuloy ang kahirapan dahil sa kanilang buhay-hari. Si Junar Plaga, classmate ko, Brad, fraternity brother ko pa sa Alpha Cosine Theta, sa lahat ng mga Alcotans, magandang hapon, maayong hapon kaninyong tanan. So, maayong hapon sa inyong tanan, dira. Junar Plaga sa El Salvador siya. Sabi niya, we must have a new social contract. Universal basic income, number 1. Number 2, universal health coverage. Number 3, universal housing. Yun, 3 universal. Magaling itong si Mr. Junar Plaga, engineer pala ng El Salvador, Misamis Oriental. Jojo Disgestro, good afternoon po, Engineer Toto Housing. Mami B, lahat ng tao nagkakasakit, dapat yan pagtuunan ng pansin ng gobyerno yan. Mga importanteng bagay yan. Serbisyo ng bansa yan para sa kalusugan. Mamamayan, baka gusto nila pabagsakin ang PhilHealth. Nakarang kinuha nila ang pundo na yan. Yan nga. Jose Habonete, Susan Ariola, no need na magbayad ng PhilHealth, 1 senior na. Just apply for lifetime. Jose Habonete, Attorney Causing, good afternoon. Tama po kayo. Dapat magkaroon ng COVID-19 ang politiko. Sila na mamamatay sa COVID. Dapat walang gamot sa COVID sa mga politiko na COVID. Mayroong Pabilio, paano po ang sistema ng Malasakit Center? Kukunti lang po ang budget ng Malasakit Center. At hindi po lahat ng lugar sa Pilipinas ay may Malasakit Center. Kaya, ang nanay ko nga namatay. Wala kaming malapitang Malasakit Center kasi sa bayan namin sa Coronadal ay walang malasakit pero maraming nagkakasakit. Kasama ng nanay ko. So, Chine, Sir, okay din yan, ipamigay sa mga taong bayan ang ayuda kaysa naman ibulsa ng mga politiko. Bagay, kung hindi kayo pamigay, ibubulsa rin. Dison Nakpil, ganun din ata ang balak ng iba, pero huli. Mariam Azila Ortalis, paano na lang pilit ngayon? Wala na, mamatay tayong dilat ang mata lahat. Nelly De Carmel, good luck po, Idol Toto, thanks. Jun Kabinbin, gandang hapon po, Dr. Kabunyog, Toto Kausing. Rene Raganas, kawawa tayo pagdating ng araw. Matulad tayo sa Argentina. Antonio Almonte, AAA daw ang Philippines sa pag-utang sa ibang bansa. Kaya hindi nangangamba ang presidente. Hindi ka nangangamba mga utang kasi may magpapautang. Paano? Kung hindi mo babayaran, hindi ka ba nangamba na matatanggalan tayo ng reputasyon? Wala nang magpapautang sa atin? Kagaya daw nangyari nung panahon na bago mabagsak si Ferdinand Marcos Sr., alam mo ba, isa sa dahilan kung bakit nabagsak siya, wala po siyang pera pambigay sa mga military. Bakit walang pera? Kasi inubos din nila. Kagaya rin ito. Kinurakot nila. Kaya dapat sana ang kinaso sa kanila noon ay pigri. Kasi binababoy nilang Pilipinas. So ngayon, sumubok umutang si Ferdinand Marcos Sr. sa katauhan ni Mr. Ongpin, kung sino mang Ongpin yun, nakalimutan ko first name niya, siya po ang pumunta kay Lee Kuan Yew.
umutang sa Singapore. Anong sagot ni Lee Kuan Yew? Tell Mr. Marcos, why should I extend more credits to your country when in fact I can see rally every day? Kaya yun, rally hanggat sa natanggal siya sa pwesto. Sam Daniel, dito sa atin sa Pilipinas, sa halip na gobyerno o politikong tumulong sa bayan, sila pa ang nagpapahirap. Tama po yan, Marlitan, kawawa na ang miyembro ng PhilHealth. Ang pondo 89.9 billion kinuha na ni BBM. Sam Daniel, politiko, ang nagpapahinga sa taong bayan. Marlitan, tsaka pondo ng PCSO, kinuha na. Pati SSS, pati po yung mga syntaxes, yun nakalaan para po yun sa Universal Healthcare. So, Enjoy Farming TV. Tapos, Amado Miranda, yan ngayon ang naging resulta ng pagkakaluklok ni BBM bilang presidente ng bansa. Tapos, Ginger Lopez, ang kapatid ko mas pinili na mamatay kaysa maghirap kami sa gastusin nila. Si KD nag-work naman kami ng matino sa bansa. Maribik Maligaya, kaya lang di na ma-implement ngayon SSFCI kasi nandiyan na si developer. Nako, isa pa itong pahirap, tarantado talaga ito si Secretary Acosar. Alam mo, bakit siya nilagay ni Bongbong Marcos sa DSOD? Na ang trabaho ng DSOD, ang mission Carodel, ang mission ng DSOD ay gumawa ng paraan na para magkabahay ang mga mahirap. Ngayon, nag-propose siya ng budget na kung saan naalala ninyo ng kinontra ni Cynthia Villar. Ang style niya, papagawa siya ng maraming kondominium. So sinagot siya ni Villar, paano ma-afford ng mga tao yung kondominium? Gustong-gusto ng kondominium kasi may kumikita dyan na kontraktor. Ganon ka. So paano ngayon ang nangyari sa bansa natin? Kay Bongbong Marcos, para kang isang may blood bank. Taguan ng mga dugo para sa mga magkakasakit na nangangailangan ng dugo. Pero ang pinagbantay mo ng dugo ay si Dracula. Parang gano'n ang ginagawa sa ating bayan. Tapos, ano pa ang isa ko nakita na gano'n ang arrangement? Ang isa nakita ko na gano'n ang arrangement, akalain mo, maglalagay ka ng Secretary ng Agriculture. Ang ilalagay mo ng Secretary of Agriculture ay yung number one na smuggler ng isda sa Pilipinas. Si Francisco Tio Laurel. Palibasa kasi kababata niya. Ang ginagawa, alam mo ba, ano bang number one issue kay Francisco Tio Laurel? Siya po ang may-ari ng Prabel at iba pang mga malalaking fishing company dito sa Pilipinas. Iba-iba yung kumpanya niya, hindi lang Prabel. Anong ginagawa nila na ayaw ko? Yung ginagawa nila na ayaw ko, doon sila sa malalalim na lugar ng dagat, sa West Philippine Sea lagi, sa Palau, doon sila nangingisda. At ang pinangingisda nila, karamihan dyan yung mga tuna. At yung mga may maliliit sila mahuli, kinukuha rin nila. So ano ngayon ang problema? Ang pinaka-problema po, yung bansa natin, ayon po sa report ng Federal Bureau of Investigation, ay nawawalan ng 60 bilyong piso taon-taon dahil sa smuggling ng isda. Anong ginagawang smuggling? Ang mga nahuli nila, Attorney Liloy Sabare, ay sa gitna ng dagat, ibibenta sa ibang bansa, sa mga bangka din ng iba. Walang buwis-buwis. Ganun po ginagawa. Tapos ilagay mo sa magiging hari ng Agriculture Department. Nako. Kaya, ang nangyari, para mapababa ang presyo ng bigas, ang alam ay hindi magbibigay ng suporta na todo sa mga magsasaka at saka mangingisda. Kundi ang ginagawa ay mag-import ng import. Kumbaga, ang kanilang teorya ng kanilang negosyo para mapababa ang presyo ng bigas ay ganito. Pag marami ang bigas, dadami ang supply, so gagamitin ang law of supply and demand para bumagsak ang presyo. Tanong, bumagsak ba? Naku, hindi. December na ngayon, umabot pa hanggang 58 yung presyo ng bigas. Makakakuha ka ng 40 pesos, sabog-sabog ang bigas mo. Hindi ko alam kung sino kakain yan. So, Maribik Maligaya, tapos si Dynamic Force, huwag ka magreklamo, suportado mo naman ang mga kalaban ni PRRD at BP Inday.
all walks of life, vlogs, Andy Hudja Rojas, Dr. Toto, included po ba sa, hindi pa ako na-include, no? Antayin nyo lang, malapit-lapit na total, January naman yan ang final listing. Dynamic Force, ayan, suportahan nyo pa ang mga maninira sa Duterte, huwag ka magreklamo. Oh, bakit? Ano pa bang sirain natin? Totoo naman yun, di ba? Totoo naman niya, binulsa lang ni Inday Sara ang confidential fund. Anong paninira kung totoo? Basta nagsasabi ka ng totoo, hindi po yan paninira. Okay? Kayo, problema kasi sa inyo, naniwala kayo sa hindi katotohanan eh. Pres Perez, itong admin na ito, sugapa sa pera, pareho lang yan, si BBM sa si Dides, dapat palayasin itong dalawang ito. Maribik Maligaya, pwede pala impeach sila lahat, House of Representatives, sa senador tsaka congressman, hindi impeachment ang pagpatanggal. For disorderly behavior, pwede. Ang problema, sa disorderly behavior, sila rin ang pwede magtanggal sa kanilang kasama. Hindi pwedeng iba. So, pwede nating idaan sa kasuhan sa ombudsman. Ang problema, ang ombudsman, kakampi din nila. Yan ang problema sa ating bayan. Nagkakaroon ng symbiotic relationship ang lahat ng opisyal. Kaya nga kung ako magdisenyo ng pamahalaan, Karodel, kailangan sistemahin ko na walang symbiotic relationship na lalabas sa gitna ng mga opisyal. Kasi ang tawag dyan, kabutan lang ng likod, mabuhay ang lahat. Si Eric de la Cruz, dinagdagan ni Martin Romualdez at Saldi Kutong ng Ako Bukol Party List sa MAIX na ibig sabihin ay Medical Assistance for Indigent Community Service na hawak ng mga politiko na nakatagpo sa DOS. Ito pa ang ginawa ni Romualdez na matindi. Si Romualdez ay congressman siya sa 1st District ng Leyte. At the same time, nagpagawa pa siya ng tinatawag extended family dynasty na nagpagawa siya ng tinatawag na party list na tingog. Ibig sabihin, boses. Nanalo sa 2 seats. Ang number 1 na congressman na umupo ay ang asawa niya, si Yeda. At ang ginawa nila ay nakapigpirmahan sila sa PhilHealth at saka sa DBP na sila ang magpapagawa ng mga health centers. Kalain mo. Ano ba? Sino ba dapat magawa ng health centers? Di ba dapat ang papagawa niya mga engineers, hindi yung mga congressmen ng Tingog Party List? Ang masama pa dyan, may conflict of interest pa. Ang asawa niya, si Speaker, ang tagasabi kung saan ibibigay mga pera na hawak ng Kongreso. Ngayon, ang posisyon ng asawa niya ay chairman siya sa Accounts Committee. Pag chairman ka ng Accounts Committee, ang trabaho mo, taga-audit. So, may sitwasyon tayo na ang treasurer na tagapagbigay ng pera ay ang mister mo. Tapos ikaw na misis, ikaw taga-audit. May mangyari ba dyan? Nako. Kaya, wala tayong magagawa kung ganitong bayan natin. So, si Antonio Almonte, iboto ang mga oposisyon sa pagkasenador na ilaglag ang mga nakaupo sa kasalukuyan mga ang gusto ko iboto nyo lahat ng bago. Basta lahat ng bago, sigurado ang pagbabago. Juanito Artupas, maraming matutulungan ng ayuda, bumabalik din yung pera sa gobyerno dahil taxes, it is the source growth. Matutulog yung pera sa PhilHealth. Ay naku, hindi po kamag-anak ng Juanito, hindi po ako naniwala sa ganong argumento. Kapag ginamit sa ospital, babalik ang buwis sa gobyerno. Ganun lang ako kasimple. Dapat 100% yan ang pangarap ko pag ako'y maging senador. Libre ang lahat. Dapat ang ginawa nila ni Grace po, kung talagang totoong galit ka sa mga PhilHealth officials, paglagay mo ng pondo, lagyan mo ng kulatilya na inuutusan ang PhilHealth na gastusin lahat ng pera, 100% bayaran ang lahat ng mga papa-ospital. At kung mayaman ang mga ospital, singilin ng balik. Basta una, pag sinugod ka sa ospital, emergency situation, gamutin ang lahat. Saka na lang sisingilin kung talaga may pera yung pasyente. Ganun ang gusto ko mangyari niyan. Si Perne Pinto, Charlie Whiskey, grabe ang safeguards ng pera ng taong bayan. Totoo. Ay violation niya ng constitutional rights ng mga tao dyan. May safeguards nga sa Constitution, nalulusutan pa nila, nilalabag pa nila. Nako. Mario Marigon,
Dapat hindi buto mga dinastiya. Pili Aguilion, Pili Jergin, mabuhay ka watching from Hong Kong. At tapos sa Jose Abinguna, si BBM at Martin Tambaluslos Romualdez, ang may pakana dyan, only revolution via people power can stop them and dissolve the entire bureaucracy of government, executive, legislative, and judiciary. Lahat ito mga inutil at ikulong si BBM, si Tambaluslos Romualdez at for betrayal of public trust, high crimes, and for treason, etc. Kilos na tayo bago mahuli ang lahat at ubusin ang mga kaban ng bayan. Ako. Johnny Pusong, Attorney Sulong tayo, padadyon sa imong baruganon, matabang mi sa imo from Surigao City. So, maupay. Thank you. Charlie Whiskey, karapatan ng mga anak or kapatid nila to run for public office. Good afternoon po, Engineer Toto, Kausing. Present po. Thank you, Bon Ibar Morsar. Charlie Whiskey, you cannot pass a law that will violate the constitutional right of anybody. Tama yan. Virgilio del Rosario, maraming nakakasakit na bulsa ng mga bagong politiko, na trupang politiko. Onofre Cabrera, good afternoon, Attorney Engineer Toto Bunyog, Kausing, watching from Quezon City. Tuloy lang tayo. May mga mamulat sa mga kababayan natin, tuloy ako ang kampanya sa iyo. Vilma L. Cañete, ang sabi ni Kaper Silapid, Attorney Toto, ang Pilipinas daw sa uri ng pagkakaupo ngayon ay papunta na sa bangin. Brian Anotado, bansa natin impyerno na. Sam Daniel, Attorney Toto, kasi maulit ang people's power kay BBM pag hindi umayos yan. Brian Anotado, okay, Vilma Cañete, Apollo Carpio. Ang sa atin lang siguro, mag-people power tayo laban sa mga senador. Kasi tinanggalan nila lang ng budget yung PhilHealth. So, parang nangyari yan, meron tayong parang ganito lang yan. May hospital ka nga, wala namang doktor tsaka nurse. Ganon ang nangyari. May PhilHealth ka, wala na magpera. Oh, ganon. So, hanggang dyan na lang at maraming salamat at magandang hapon po sa lahat ng mga Pilipino. Huwag po mananatiling api. Tayo ilalaban lagi. Isipin, ang mga karapatan natin ay hindi po binibigay ng mga mang-aapi. Yan po ay pinaglalaban ng mga api.